Ayan, pababa na 'to ng ano, pauwi na. Narating ko yung tuktok ng, Timberland kaso nga lang lakas ng ulan, eh, kaya bumalik na agad ako mga kababayan. Kasi minsan naabutan ako ng dilim pababa, eh, ngayon 'di. Kasi bumaba agad ako kasi lakas ng ulan. Pero sa totoo lang mga kababayan, gaano man kahirap yung paakyat, gaano man kapagod, yung pababa walang pagod pero napakahirap. Mas maganda mag-jogging sa paakyat kaysa pababa. Kasi yung sapatos mo mga kababayan, ay pababa na. Yung sapatos mo, tiyak, sira. Hindi tatagal. Pag jogging ka ng pababa, wasak talaga yung sapatos mo. Kaya pag nag-jogging ka ng ganito, yung pababa, ihanda mo na yung pambili mo ng sapatos. Kasi tiyak, hindi tatagal talaga. Pababa, mga kababayan, pababa na ako sa Timberland. Pauwi na ako mga kababayan, pauwi. Sila jogging din sila, nag-jogging. Ayos. Nag-jogging din sila mga kababayan. Yan ang kailangan kasi ng tao eh. Mag-jogging. Binibidyo ko lang para ipinapakita ko lang sa inyo yung halaga ng jogging. Nakakapagod man, pero iisipin mo yung pagod. Iisipin mo yung pagod, pero yung pambili ng maintenance, di mo iniisip. Alam mo ba magkano pambili na insulin? 2,000 kada linggo. Mahigit yata 2,000 eh. Bukod sa insulin, meron ka pang diinumin bukod sa insulin. Magkano lahat yun? Di ba? May pira ka ba nun? Samantala pag nag-jogging ka o pag nag-exercise ka, hindi mo na kailangan mag-insulin. Makakain mo pa yung gusto mo. Malakas pa yung katawan mo, maliksi pa yung katawan mo, di ba? Kaya iniinganyo ko yung iba na tulungan nyo yung sarili. Ang Panginoon, nagturo na nga ang Panginoon eh. Nagturo na nga ang Panginoon sa tao eh. Tinawag ka lang puro dasal. Ang dasal mo dapat may gawa. Di ba? Hindi dasal ka, di ka gumagawa. Mapapahiya ka lang sa iba. Sasabihin mo makapangyarihan ng Panginoon. So sa katawan mo, hindi tumatalabang ang pangyarihan ng Panginoon. Nakakaya yun, di mga kababayan. Kaya, ipakita mo na talaga makapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, sa katawan mo. Sa buhay mo, siyempre, nandyan na yan eh. Kung talagang lingkod ka ng Panginoon, kung gagawin mo yung kalooban ng Panginoon, makikita ng mga tao yan sa paligid mo, sa mga bahay mo, kamag-anak mo. Pero, anuin mo yung sasabihin mong makapangyarihan ng Panginoon sa buhay mo. Tapos, yung katawan mo, nagdudusa ka, naghihirap ka. Di ba? Ang hirap nun, mga kababayan. Dapat, ipakita mo yung kapangyarihan ng Panginoon. Kasi, yung kapangyarihan ng Panginoon, ikaw kailangan gawin mo. Hindi pwedeng wala kang gagawin. Kaya nito, paano tatalab yung kapangyarihan ng Panginoon kung hindi ka gumagawa? Di ba? Kaya, ipakita mo na hindi lang buhay ang Panginoon sa buhay mo, kundi buhay din ang Panginoon sa kalusugan mo. Di ba? Paano mo mapakitang buhay ang Panginoon sa buhay mo kung yung kalusugan mo, kawawa ka, di ba? Papapahiya ka lang sa makagaya namin ng mga atleta na tinitira mo sa pulpito sa sarili mo. Hindi mo tinitignan kung malakas ka ba. Di ba? Kaya hindi ako namamaya. Nag-i-encourage lang ako na ipakita mo yung mga sinasabi mo, yung dapat itinuturo mo. Ipakita mo rin sa katawan mo, sa kalusugan mo. Kung alam mo na yung tama at di mo pa ginagawa, di ba sabi ng Biblia ay kasalanan, di kasalanan kung nagsakit ka, di ba? Kasalanan kung nag-maintenance ka, kasi alam mo na tinuruan ka na, malakas kang maaral, malakas kang magsalita, pero yung mga sinasabi sa iyo ng kapwa mo na alam mo nakakabuti, di mo ginagawa, di kasalanan yun. Sabi ng Biblia na alam mo na mabuti, di mo pa ginagawa, kasalanan.
ikaw may kasalanan na hindi mo ginagawa yung ganito. Ini-encourage ko lang kayo mga kababayan ha, hindi to sa pilitan. Ini-encourage ko lang kayo, habang nabubuhay pa ng tao, ang isang tao, dapat nagsisikap siya. Kasi, ayan, no, napakamahal mga kababayan ng maintenance. Napakamahal. Kaya tulungan nyo ang sarili nyo mga kababayan. Ipinapakita ko lang sa inyo yung video. Kasi malapit, pababa na ako mga kababayan eh. Malapit ako sa pauwi na. Ayan no. Marami na sasakyan. Ayan, may mga ilaw na. Ibig sabihin, madilim na. May mga ilaw na, oh. Pero hindi ko inahalintana yung madilim na. Ang iniisip ko, wala akong pambili ng gamot pag nagkasakit ako. Ba? Kaya, saka wag nyo, ano to, umuulan to ha. Pero nagja-jogging pa rin ako. Ang tunay kasi na atleta mga kababayan, alam niya, na pag nagjogging ang isang tao itong ulan, wala problema. Pag hindi ka atleta, ang alam mo, magkakasakit ang isang tao. Hindi yun totoo. Hindi yun, pero talaga magkakasakit ka rin kung hindi mo alam yung gagawin mo pagkatapos mo mag-jogging. Yan ang katotohanan kasi kami alam namin eh. Yung gagawin namin pagkatapos ng jogging na umuulan para hindi kami magkasakit. So mga kawalan, dami sasakyan. Malapit ako sa hindi ko na to alam pero pababa na ako mga kababayan. Madilim na mga kababayan. Kanina liwanag pa ngayon madilim na. May mga sasakyan lang kasi kaya yung cellphone ko kailangan huwag ilagay sa kanan. Huwag ilagay sa kanan kasi may mga sasakyan na. Andito na ako sa baba eh. Ayun mga kababayan, dito sa baba, ito na papuntang church, sa Palm Church ito. Yan, yung papuntang simbahan namin, papuntang Palm Church yan. Kaya ibig sabihin, malapit na ako. Binibidyo ko lang kasi ini-encourage ko kayo na hindi sapat ang ulan para hindi ka mag-jogging. Pero wag
itong gawin ha, kung hindi kayo sanay ha. Kasi bawal din to. Hindi kayo sanay sa exercise, sa jogging pa. Delikado rin to. Umuulan na, nagja-jogging pa kayo. Kaya kailangan atleta ka talaga. Professional athlete ka talaga.